Hello, Hala, hello everyone. hal- hala live na tayo. Oy, sino ka? Uy, Sino kasama ko? Hello. hello. Ano Is- ba 'to? Surprise. Surprise. Sige, go ahead. Aking kasama, introduce mo kaya muna ang iyong sarili. Hello, magandang gabi, magandang umaga kung nasa ibang lugar kayo. Magandang hapon. Ako po si Pads Albert. At kasama ko si Mr. Ako naman si Mr. Romar Chuka. Magandang gabi, magandang araw at magandang good afternoon, good evening, and good night. Kung nasaan man kayo sa buong sulok ng universe at nandito kayo sa aming bagong episode na napakabagong show na actually God. Dog Show pero crossed out. God Show with Romar and Pads, no? So, Yes, my gosh, nagkatotoo na. nagkatotoo finally ang pinag-uusapan lang namin a few weeks ago na kalokohan slash reflection slash kung ano-ano na pwedeng pag-usapan with Father Albert Garong, SSP, na napakagaling magtimpla ng kape. Yan. Nagkakape Yes, ka ba kaya? paubos na yung kape ko eh. Sana masarap Oo. yung inom nyo ngayon or kung nasa man kayo, chill kayo at handa Mm. kayo dog show with us. Oo. Ako kasi hindi ako magkakape kasi ang tawag doon kapag magkape ako, kailangan kong ang kapag sa umaga kapag magkakaroon ako ng hyperacidity kaya ayokong maging Mhm. bitter na nga ang buhay ko, magkakape pa ako maging hyperacidity pero ko. Di All rin. right. So Pads, ano nga ba tong ginagawa natin? Ano nga ba tong programa na ito? Well, sa totoo lang, hindi ko pa sure. Pero ito ay isang programa na, we want it to be light and inspirational na may kasamang katatawanan syempre. Mm. Pagkasama si Romar, So, kailangan masaya, pero may aral, may baon din kayong mauuwi after this. 'Di ba? So, technically, this will be a live show, no? So, magkakaroon tayo ng mga interactions with people sa mga commenters natin. Bibigyan namin kayo ng wash out or in other words, shout out, no? Sa lahat ng mga nanonood sa aming God show with Pads and Romar, no? Tapos, siguro, magkikita-kita tayo, hopefully, no? Every other week, no? So, wala namang pressure sa lahat ng mga gusto pang manood to the 53 million people who are currently watching, no? Grabe. I Grabe, can 53 feel million agad. everyone's... Episode Oh, 1 pa lang yan. Manda kayo.
Kinakabahan na Umanda talaga ABS-CBN, kayo. saka ABS-CBN. Mm-mm. Mm-mm. Susunod yan, may kontrata na tayo sa susunod na Star Cinema, no? Mga Pwede ba ikaw may pelikula ka na, di ba? ay, secret lang, secret lang. Secret lang. Sorry. Ano ba yan? Ano ba yan? Wala ba Uh, itong delay, 8-second delay yung para para ma-edit pa ng producers? Oo. uh, i-cross out. Pero yun, I think mga ganyan yung mga magchichikahan natin. Kasi tama kayo, paparating ako sa isang pelikula, Nax, no? At medyo seryoso yung pelikula ngayon, pero I think mga 5 seconds lang ata yun, pan. So, abangan ng mga ating mga manonood. Ano bang pwede natin itawag sa ating mga manonood? Mga godshowers. Paparating ako sa isang pelikula na Pwede ano nila yung kaya? pwede nila yung pagbotohan dyan I-comment. sa comment section kung ano Oo. yung suggestion nila in terms of ano bang pwedeng itawag sa ating viewers. Totoo. Oo. Totoo. Hindi ko pa No. rin alam eh. Oo. Kinukurot ko Siguro, pa. Ano nangyayari to? oh, pero alam mo yun, parang moving forward, no, I think mas maganda kung meron tayong term of endearment para sa ating mga manonood. Alam mo, pinag-uusapan namin, guys, sa lahat ng mga 53 million people na nanonood, no, pinag-uusapan namin kanina na sa sobrang daldal namin ni Pads, baka mamaya umabot tayo ng 7 hours dito sa programa namin ito, no? Kasi na-experience yun naman na dati, nag-guest na ako kay Father Albert dun sa Padscast niya, no? Tapos, kung ano-ano pinag-uusapan namin, like nakarating ng Bukidnon, which is, by the way, giniginawa ko ngayon kasi nasa Bukidnon. Nasaan ka ba ngayon, Pads? Nasa malayong lugar ng Makati kung saan ang seminaryo ng St. Paul ng Society of Saints. Maulan dito ngayon. Kamusta dyan? Maulan din dito. Nandito naman ako sa, minsan mag-freeze yung internet ko kasi malamig dito sa Malaybalay City, Bukidnon. No? Yes. Ayun. So, Pads, I think you are from Itchy. No? Alam mo yung Itchy? Itchy? You're from Itchy. Hindi, kasi yun na yung tawag ng mga Gen Z ngayon sa Makati. No? God Oh talaga my ba? gosh. Yeah, I came from Itchy, bro. No? Yeah. Pira, kawawa naman kami. We're always Mm-mm. itchy. But yeah, nasa Makati ang base ng Society of St. Paul for most of us. Yan. Yun po yung Tapos nandiyan din yung store, no? Yeah, nandito yung malaking store na siguro yung mga iba alam nila, nakikita nila yung malaking tindahan ng mga santo at religious goods and items. So, and there are branches nationwide. The plug, oo, syempre, kasama yun. I think when you go inside there, it's like a jungle. Hindi naman jungle, pero it's a paradise, no? Paradise, no? Of for people who parang tingin ka sa kaliwa, may makikita kang santo, tingin ka sa kanan, may makita kang libro, tingin ka sa harap, may makikita kang Pads Albert na nakangiti sa'yo. Di ba? Parang ganyan. So Hindi ako I think, madalas doon. talaga? Baka Oo. mamaya, ina-expect na lahat ng mga tao na may standee pag kunwari pupunta sila ng St. Paul's, Cagayan de Oro. Dapat may standee ni Pads Albert Garam, SSP. No? Hindi kasha. Hindi kaya ng printer yung standee ko, masyado malaki. Ito sabi ko sa'yo, lilipat ako sa ibang topic. Kasi naalala mo yung mga standees. Nagugulat ako tuwing sa mga nung dumating si Pope Francis, may mga standee na pinrint ng iba't ibang mga kung saan ko nakita yung mga standee, minsan nagugulat ako. Akala ko may multong nakasilip sa akin. Yung pala si Pope Francis doon sa second floor ng school namin sa ADMO before. Yung pala nilagay ng mga students si Pope Francis doon sa may bintana. No? Nakakagulat. Nakakatakot, no? Kami din, meron din kami niyan Mm-hmm. sa ibang stores namin. Nagpipicture naman yung mga tao. Kaya, go, di ba? Pero wala po ako standee. Baka ikaw, pwede pa. Pwede pa. No, ayoko na standee. Gusto ng city kasi nakaupo lang ang gusto ko eh. Madali ako mangawit kapag Piano. nakaganyan ako. Pero wala yung piano. So, dog show ka na naman. Alright. I think tulad ng ating kasi ako meron akong dating previous relationship, kailangan natin mag-move on. Ano ba yung isang part ng isang part ng program natin? I think itong mga kasamahan natin sa 5 siglo, naghanap daw sila, Pads, ng mga pictures kung saan na dog show daw ako. No? Ano ba ibig sabihin ng dog show muna? Parang ito yung mga nababasa-basa ng mga tao sa mga Gen Z. Ano ba yung pagkakaalam mo sa dog show, Pads? Ikaw?
yung pinagkakatuwaan. Tama ba yun? Oo, oo. Parang ano, yung nung minsan ito, kunwari, shout out sa mga mga taga-Diocese of Bayumbong, no, na mga kaibigan ko sa Quirino. Nung minsan nag-set up sila ng tarpaulin. Baliktad yung tarpaulin tapos yan yung pinost nila. Tapos yun yung ganun yung dog show or yung nilagay nila na mukha ko yung yung tipong nakaganyan, yung parang bagong gising pa lang. Hindi So, sige, flattering. tingnan. Hindi talaga. Parang pinagsisisihan ko bakit ako nabuhay sa mundong to, no? Bakit nagkaroon ng unitive and procreative aspect yung mga magulang ko tapos nilikha ko dito sa mundong ito by the sacrament of holy matrimony. Okay, sige. Ang daldal ko talaga, no? Ay, Di naman, di naman. sige. Sige lang. Ito nakikita mo, Pads, no? Itong picture na to. Yan. Ha? Ang challenge daw sa akin ng mga 5 siglo friends ko, alalahanin ko daw kung saan ko to nakita. I think, okay, naalala ko na. Ito yung unang-una ko, yung picture ko, nakaganyan ako eh. I think ito yung unang-una kong naghanap ako ng CR sa Ilocos. I mean, naghanap ng CR na content. No? Tapos, ito yung by accident lang, talagang I wanted to go to the CR and then sabi ko, ay, sige, gagawa ko ng content. Tapos yan, na-pinilm ako ng mga kasamahan kong sila Miss Kay, sila Bianca na yan. So, if I'm not mistaken, yan yun. Okay? Mm-hmm. So, tulad ng natin sa ating mga ex, no? Let's try to move on to the... Lagi, Sabi naman lagi ka may eh. relationship moving on, ha? Ito, kasama ko si kasamahang si Brother Milo Lukup, Milo Nukup, no? Mm. Yung isa siya sa mga composer, kapampangan na composers doon sa Pampanga, of course. The day before, kumain ako ng sisig niyan at saka so wala lang, naalala ko siya. Tapos yan, nagpa-pirma siya ng Catholic Comedy libro na meron ako. Tapos, wala lang, na-picture lang talaga nila ako na ganyan yung mukha ko. Talagang mahilig sila mang dog show sa akin, ito mga kaibigan ko. And I think lahat ng mga photographer pads, no, kung kunwari meron ako mga event, talaga marching order na dapat i-dog show ako. Sige, let's go to the next one. Move on tayo. Ay nako. Ay nako. Nako to. Ito naman, pictorials to, no? Parang pinipictorials, kaka-interview lang kay Pads Albert sa store ng St. Paul's. Tapos ako, dala-dala ko, may 40 pieces ko dala-dala na Catholic Comedy libro, no? And then sabi ko, why not i-pictorials na lang? So yan, pinictorials ako and then apparently, out of focus pala, no? Sana hindi tulad ng mga estudyante natin nanonood, sana in focus kayo tuwing nag-aaral kayo at hindi out of focus. Yun. Ang saklap yan, oh. Posing na posing ka pa. Alala ko, ang dami mong pinosing yan, eh. Para kang Oo, dami. reality show ng mga modeling. Ang dami mong ginawa dyan, eh. Lahat Oh, pa may yung ganyan ba ka? focus. Oo. Kawawa naman. Okay. Pero ganun talaga Okay. yun. Nako. Yes, Mm. yes. And yun nga. So, yan na si Romar. Nakakatuwa naman yung ganyan ginagawa mo na parang dog show mo na yung sarili mo. Imbis na maging defensive ka about it. Yan ba ang secret to being, cool and I think that, hindi naman. Parang self-deprecating humor, I think, is the way to go. Kasi at least you are aware of your faults and So, parang ganun lang yan. Oo. Yes, and alam mo balita ko, hindi ka lang may dalang pictures. Meron ka ring mga parang chika sa amin na mga Yes. kaganapan sa mundo na mga bagay na Oo. gusto mong sabihin sa amin. Well, part ng program natin is what we call latest chika with chuka, no? So you get the play of words there, chika with chuka, diba? Pinalitan lang yung letter I. Okay. Nakakatawa talaga. Well, I think Pads, no, sa isa sa mga latest chika with chuka ko ay nung a few weeks ago, nag-Manila ako. And kasama ka rin dito kasi nagkaroon tayo ng Manila International Book Fair. Noong September 14 to 17 sa SMX Convention Center. Airhorn ba yun? Di ba yun? Uh, Okay.
Well, it was star-studded, no? Kasi nandoon sa booth ninyo na napakarami, no? 5 ata yung booth nyo. Pero parang napakahaba ng booth ng St. Paul. Like, bubungad ka pa lang. Uy, biglang nandun si Father Albert, no? St. Paul's, no? Pero star-studded yung St. Paul's kasi, well, for one, nandun si Bishop Stud, no? Bishop Roberto Santos, yung bagong bishop ng Antipolo, no? Antipolo, yan. Oo, tapos nandun din yung isa sa mga sikat from SSP, si Father Albert Garong, yung nasa podcast, no? So, kapag nandun ka, pagsasawaan mo yung mukha niya, no? Parang gano'n. Oo, trabaho ko kasi yun. Pero every time na pupunta ako sa St. Paul, so sabi ko, tambay muna ako dito. Nakakapagod kasi mag-book sign. Ang dami kasi nagpa-book sign. Kasi din siya. So, yun. Tapos ginawan din ako ng bookmark na hindi ko maalala kung saan yung bookmark na Oo nga, ni Brother nagpe-paint Jimmy. ng bookmark yung Oo, isang brother. seminary. And then I loved it na nanalo ng award si Father Eli Lumbo of the Society of Jesus. Nanalo siya ng yung book award sa Cardinal Sin, no? Cardinal Sin, Book Catholic awards. Awards. I think best in ministry, no? Kasi last year, yun naman si Father Ro Atilano, yung sa kanya naman yung Homiletics. Miracle of the Ordinary, Yeah. homiletics, no? Hopefully Tapos, next year, no, masali naman yung Catholic Comedy Libro at saka yung 72 books na ipapublish ko pa with Jesuit Communications, no? wala bang sa St. So, Paul dyan? Kahit isa. ewan ko, hindi ko alam. Tapos pero yun, pag sa other naman is yung booth ng Jescom, no? Yung sa booth naman ng Jescom, yun nga, kay Father Eli book, tapos yung mga bayan umawit, doon binenta. Tapos nandun din yung star-studded din kasi nandun din yung isang aesthetically challenged pleasing personality na si Romar Chuka, no? Na nagpirma din ng mga libro, at yun, parang isa sa pinaka nakakatawang chika ko dyan ay may isang nanay talaga na parang, oh my gosh, Sir Romar, pwede ba kitang hawakan? Tapos yung sinabi, nagpaalam ako sa asawa ko, nahawakan kita, Sir Romar. Tapos, ayan, okay, sige, at least may consent ng, parang, ay, totoo ka nga, Sir Romar, parang ganon. And then, I think, moving on, no, yesterday was also the Feast of St. Vincent de Paul, no? St. Vincent de Paul, the founder of the Congregation of the Missions. Isa sa mga quotes talaga, Pads, na gusto ko kay St. Vincent de Paul ay yung leaving God for God. Na for example, you're busy with prayer at nakita mo may naghihirap sa labas, no? Puntahan mo rin yun kasi that is also God in himself, no? Being with you. At ito mga Congregation of the Mission, sila yung mga Vincentian, shout out sa tito kong nanonood, na dating provincial din ng mga Vincentian, si Father Randy Agner. Sila yung nag-handle ng Adamson, tapos yung Daughters of Charity, diba? Sila, or Sisters of Charity, if I'm not mistaken, Daughters or Sisters. Mga kasama din yan sa ministry alam mo yun, Pads? Sige. Pero isa sa mga contribution talaga ng mga Vincentians dito ay yung Philippinization of the clergy back in the 1800s, no? Kasi sila yung nag-start talaga ng mga seminaryo, even yung sa Iloilo, yung pinuntahan ko, yung St. Vincent de Ferrer Seminary at Vincent Ferrer, yun sila ang nag-start noon. Pero ngayon din, isa sa mga chika ko rin ay San Lorenzo Ruiz Day ngayon din, Pads, di ba? Isa sa mga Filipino-Chinese nating mga santo. Yung first Filipino saint natin na no less than Pope John Paul, the Saint John Paul himself, no, ang nag-beatify at nag-canonize, no. At ang naalala ko talaga kay Saint Lorenzo Ruiz is, I am a Catholic wholeheartedly. 1,000 man ang aking buhay, iaalay ko para sa kanya. Merong kanta yan, 1,000 man aking buhay. Ang alam ko lang is 1,000 piso na hanap-hanap ko eh. Pero 1,000. Pero yun, parang isa sa mga Filipino Catholic martyrs na ating venerate as Roman Catholics dito sa simbahang Katoliko. Ano siya eh, sa mga mahilig mag-calligraphy dyan, calligrapher siya, apparently. Yes. research mo Oo, talaga. And then, naging altar boy din. And then, layperson din. So, talaga nagkaasawa at I think nagkaroon siya ng 3 anak, no? So, ibig lang sabihin, as a layperson, pwede ako mag-asawa. At kung meron mang single dyan, shoutout sa niya. She's lang. Sabihin ko na tayo dito. Tapos, I think, paparating naman, no, looking forward, no, yung October 2, which is Feast of the Holy Guardian Angels, no.
alam mo yun, kaya alam ko rin yan kasi sa Ateneo Grade School, kung saan ako nanggaling, we always celebrated that kasi may parang urban legend yan na parang gumuho daw yung Intramuros or something, pero naging spotless yung mga bata while they were praying, I think, Angel of God, my guardian dear. So, parang may ganyan na urban legend. That's why we celebrated at Ateneo Grade School. And finally, speaking of Ateneo Grade School, we always wear yung October medal naman, Pads. So, ang October medal, parang yun yung miraculous medal na pinamimigay namin. So, I think yun yung aking ikaw baka pwede kang ma-react doon sa mga aking pinagsasabi, Pads. Hindi, ang galing lang. Tama, no? Napakalawak nung mula Manila International Book Fair na naging napakasaya para sa ating lahat. At siguro marami ding nanonood na naging part noon somewhere, somehow. No? And tama naman. And yung kina Vincent de Paul, ang dami kong natutunan. Hindi ko alam yun yung sa Philippinization ng seminary formation. I haven't. O baka tulog lang ako sa klase ko sa Loyola School of Theology nun. Sorry po, Father Tony. Lalagot ka. Pero yeah, yun. Tapos, yeah, ang galing lang. And nakakatuwa, napakagandang i-celebrate. Siyempre, lalo na yung sa San Lorenzo Ruiz. No? And I will be, giving a bit of a reflection on that later. No? But I think sige. We will have a short break. Tama ba? Break muna tayo. Sige. Break muna tayo. See you later. Yes. Ako nga pala si Romar Chuka, known as the Catholic Comedian. Nandito ako ngayon sa Gateway Mall para i-promote tong Catholic Comedy Libro. It is a compilation of all my kalokohans and all my happy moments and some reflections na very, very deep as the ocean. Nandito ako ngayon din para ipakita din kung ano yung ginagawa kong Catholic comedy. Bakit ko ginagawa yon? Hindi ko alam, pero God always inspires me. Yun lang. I ask you to patronize our seasonal products. Every year we come up with this Bible diaries called 365 Days with the Lord, in English. At ang counterpart niya naman ay Simbahay ang tawag, Simbahay 2023. Ako ang editor niyan. So you can find these products in our bookshops. In some other online platforms, meron din. So please buy them because as you buy these products, you are not only helping us to pursue our other apostolic initiatives, you also help the seminary because some of the proceeds of these products go for the sustenance of our St. Paul Seminary in Silang, Cavite. And also, of course, watch and patronize, participate in the Sambuhay TV Masses every day, especially on Sundays. At yung iba namin mga digital programs like Interactive, sa gabi, then Bless Me Father, Dear Pablito. Babalik ang aming God show with Romer and Pads. Yes. Yes, no. Ay, at saka daw, Pads, Feast of St. Teresa of the Child Jesus, no? The Little Flower. Sunday, kaya liturgically na siya, nasapawan siya nun. Pero yes, wag nating kalimutan because she is one of our most beloved saints. And doctors of the church, di ba? And doctor of the church, true. For the mission pa siya, yung kanyang patronage, which is interesting. Ayan, so anyway, sa tingin ko, panahon ko na para magbahagi ng kaunting pagninilay tungkol sa mga sinabi ni Romar, doon ko pagbabasihan. And wag po kayong mag-alala, hindi po ito sermon, kaunting sharing lang po. So sabi nga ni Romar sa ating chika with Mr. Romar Chuka, ngayon ay pagdiriwang ng kapistahan ni San Lorenzo Ruiz, isang dakilang santong Pilipino na naging santo dahil sa kanyang martyrdom or the willing and free sacrifice of his life. Alam niyo ba, pag naalala ko yung mga martir natin sa simbahan, napapaisip ako sa aking sarili kung kaya ko ba yun? Kasi baka iniisip nyo, pag pare, matik na yun, na kayang-kaya nila, Father, yan, yung ibigay ang buhay nila para sa simbahan, para sa pananampalataya. Pero sa totoo lang po,
hindi necessarily, no? Ako nga po, hindi ako sure. No, sana po, pinagdadasal ko palagi na mabigyan ako ng grasya at pagkakataon na kung hihingin sa akin yun ng pagkakataon at yun ang magiging kailangan kong gawin, magawa ko yun ng tama. Napakahirap po kasi maging santo. No? Hindi lang yan isang bugso ng kabanalan or isang dahil nagkataon lang na nandun siya, naipit siya sa sitwasyon na kailangan niyang mamatay para sa pananampalataya. Hindi lang po yun, no? Ang isa sa mga ini-examine sa lahat ng magiging santo ay nagkaroon sila ng heroic virtue. No? Isang buhay na kapag tiningnan mo ang kabuuan ay meron talagang malinaw na kagustuhan yung tao na maging banal. No? So pag sinabing heroic virtue, hindi lang siya yung contented ka na hindi ka gumagawa ng kasalanan. Kasi ganun tayo mga Pilipino, di ba? O madalas natin narinig yan bilang palusot sa ating mga ginagawa. Wala naman akong sinasaktan, wala naman akong inaapi. Kaya okay lang yung ginagawa ko. Pero sa larangan ng pagiging santo, kailangan hindi sapat yon. Kailangan you don't just avoid sin, but you seek to become as holy as you can be. In fact, it is a desire to become saints, no? Tuwing meron tayong kapistahan ng mga santo, kaya martyr like Saint Lawrence, San Lorenzo, o Saint Vincent de Paul, isang pastor, isang mongha na si Saint Therese. Lahat yun ay pinapaalala sa atin na yun ang kagustuhan ng Diyos para sa atin, maging santo. Lahat po tayo, hindi lang yung mga special na parang mga paborito ng Diyos, di ba yung mga kaklase nyo na napakabait, napakabanal, napaka-prim and proper. No, kasi kung yun po ang sukatan ng kabanalan, wala na kami ni Romer doon. Wala na po kami doon. Kaya hindi po yun ang sukatan. No? Lahat po tayo, ang ultimate goal ng Diyos para sa atin ay maging santo. Maging mga ganap na banal na tao. Pero kung nahirap man yon, if it's intimidating, huwag nating kalimutan na project ni Lord yon. Hindi natin yon project. So in short, ang hinihingi sa atin para maging santo ay hindi yung umasa sa ating sarili, kung hindi umasa sa kanyang grasya. No? At I think that also is embodied very well by one of our also upcoming celebrations in the church, no? Yung Feast of the Guardian Angels o yung mga anghel na tanod. Kasi para sa akin yun ay sumasalamin ng ating yung kagustuhan ng Diyos na tayo ay tulungan para maging banal. No? Hindi lang siyempre, ang ultimate gift ay ang Diyos mismo, ang grasya, nagkatawang tao si Jesus, at binigyan tayo ng bagong buhay. Pero hanggang ngayon, merong mga beings, spiritual beings na nakapaligid sa atin, na nakatutok para tayo ay tulungan maging banal sa lahat ng pagkakataon. No? So itong mga guardian angels natin embody that fullness of and the availability of God's grace. At paano nyo ma-access yan? Simple lang. Through humility. Alam niyo yung mga guardian angels, they also reflect, a simple childlike humility. Iba ng mga bata po tayo, ang una nating panalangin natutunan ay bless us, O Lord. Hindi. Ako lang pala yun. Pero ang unang panalangin natutunan ng karamihan ng mga bata ay Angel of God. Di ba? Angel of God, may guardian. Amen. Diba? We pray to the guardian angels, pero nung tumatanda na tayo, dinadasal niyo pa ba yun? Diba? Kasi pag tumatanda tayo, parang nawawalan tayo ng dapat self-made na tayo, independent na tayo. So medyo nawawala na yung ating pagdadasal sa mga guardian angel, nababawasan yung ating ganun kadali sumurrender sa Diyos. Katulad ng bata, no? So sana ma-recover natin yun. At siguro yun ang ating magandang pagnilayan sa ating buhay, no? Kung gaano pa tayong umaasa sa grasya at tulong ng Diyos at saang mga aspeto tayo ng ating buhay, pwede pang ibigay nyo pa yan o ibalato nyo na yan kay Lord. Baka meron kayong mga particular struggles ngayon na pwede nyo nang ibigay sa Panginoon bilang an initial offering of the intention to become humble and to give yourself in surrender, and hopefully, someday, magkaroon ka ng saint before your name. At yun ang gusto ng Diyos para sa ating lahat. Yun lang po. Galing, galing. Isang bagsak.
Oo, no? Kasi baka Pads out. overtime na daw tayo eh. Joke lang. Pero di Oo, ba? dapat 30. Sana may nakuha kayo doon, sana may nakuha kayong aral din pero nakakatuwa. I just like to say that itong program na to, no, puro grasya lang din talaga. I mean, nagulat lang ako na nangyari to. Hindi naman natin to Oo, pinano ng oo. sobra-sobra, no? Pero we're just Mm. going with kung ano yung tawag ng Totoo panahon. yan. Yes. Alam mo, isang napulot ko talaga, Pads, no, yung pagkain ng pride, no. Wag yung sabon, no, pero I mean yung pagkain ng pride na maging humble, no, maging mapagkumbaba na ano. Oh my gosh, may nababasa lang ako na comment. I volunteer, Sir Romar. Single daw siya. Please fill out my application form na lang, no. I'll post it one of these days, no. Pero tsaka meron ng tinitibok yung puso ko. Talaga, oh my gosh. Ayun lang. Reveal. Wag muna. Ano muna kami? Ano muna, labas muna kami. Baka nanonood niya ngayon, so shout out sa'yo. Nandiyan kami. Yeah. Ayan, Okay. sige. Basahin natin itong mga comments ng mga viewers Oo. natin. Magkatampuhan. No, hindi natin sila Oo nga. Ito si Shobe ko. Ayan, yan yung nagsabi nga I volunteer daw, 'di ba? Single lady. Yes. Ikaw, Pads, baka may nakikita ka. Sina Zev at si Miss Reyna. Ito kasi yung mga nanonood din nung podcast, no, kung saan ako nag-regular. So thank you very much for also tuning in today. May sharing si Zev, no? Sabi niya, in our catechism back in high school, I really can't stand the torture of Saint Lorenzo that he experienced. It's really God's providence that he managed to stay alive for days. So tama, no? No, talagang may ganun din, no? I recommend them watching Silence. Napanood mo na yun, Pads, yung Silence? Hindi ko pa nasimulan ko lang. Hindi ko pa nababalik. Andyan yung kung paano nila ginawa yung mga yung tortures. Nandyan yung sorry. Yung kung paano nila ginawa yung para mga torture, yung mga parang ganun, Pads, during that time. Yan, no. Maganda yan, no. Hindi ko pa siya nabuo. Nasimulan ko lang, pero hindi ko pa siya nabubuo. Panoorin ko nga. Recommended. Yes. Yun. Yeah. Sige. Hello po ulit sa inyong lahat na nanonood at sana hindi kayo magsawa. Kailan ba tayo mauulit, Romar? Maulit tayo sa book mo na, Pads, no? Ito, tinitingnan ko yung calendar. Pwede ka ba, available ka ba sa October 12? Kasi ako, I'll make myself available for you. Next naman. Oo naman. No, kasi magalit yung ating mga followers. So, tsaka, pwede ba meron kang giveaway? Oo, meron tayong giveaway. Wow! Ikaw pa, may kopya ka ng So, mamimigay tayo ng 2 Catholic comedy libro, no? Bibili lang tayo ng random people. Kung sino man ang nag-comment, kahit sino, pwede bang magpakita ng isang tao kung sino man ang nag-comment, tapos i-contact na lamang ng 5 siglo afterwards. Sige, magpakita tayo ng isang person. Yeah. Sino kaya ang mapipili? Sino kaya ang mapipili? Dandan. Air horn ulit. Ano yung ginawa mo kaya? Pew, 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 pew. Pew, 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 pew. Pew, 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 pew. What's up? Sorry, di ako mukhang ayan. So, mukhang mabibigyan natin yung nauna, no? Yung nasa taas. Sige, okay. Sana all will make time for you. Ang pipiliin ko, ikaw na lang pumilipad ng pangalawa. Ang pipiliin ko para magkaroon ng Catholic comedy libro ay si Shobe ko, no? So Shobe ko, meron kang Catholic comedy libro dahil ang cute ng mga comments mo. Salamat sa iyong mga comments, no? Ikaw naman, pili ka pa. Kung may Sige, scroll up. Ilalabas nila sa ito okay. So ako na ang pipili. Iniisa-isa namin. Paano ba ito? Makakasan ako ng bias. So, sana random na lang. Pero hindi, ito na lang. Sige, nakita ko yung pangalan ni John Espinosa. Tama ba? Dumaan siya sa feed ko sa binabasa ko kanina. Okay, si John Espinosa. I think kilala ko tong... John Espinosa, ayan. Ay, oo. Hi, John. Siya ang aking napili to be given the Catholic comedy. Paano ba bigkas talaga nito, Romer? Libro?
kayo na bahala. Libro, liberal, libro. Basta ang important is mahal kayo ng Lord. Thank you, Amen. Kayo. Ah, Ayan, congratulations. So mag-reach out na lang Congratulations. siglo sa inyo kung paano niyo makukuha ang copy ng inyong libro. na may pirma? Oo. Yes. Yon. Sige. So I think our time is almost up, Pads, no? Dito sa ating no, so we'll now promote the page, no? First is kung sino man yung tumulong talaga sa amin, which is yung 5 siglo, please like, follow, share and subscribe sa kanilang Facebook, TikTok, Instagram, no? Tapos sa akin naman sa Mr. Romar Chuka, please follow me sa aking Instagram, Facebook, TikTok, huwag lang sa habang naglalakad ako, no? Don't follow me, no? Pero yun, minsan may mga ganun, you know? Kakalabit na lang, Sir Romar, ikaw ba to? Or parang pagsasakay ako ng motorela dito, parang bigla na lang magme-message, Sir, ikaw yung nakita ko sa motorela, or parang ganun. So, please like, share, and subscribe dito para maabangan nyo rin itong aming God Show. Ikaw naman, Pads, saan ka namin mahahanap aside from there sa Itchy? Yes, so ako po, hello, coming all the way from the Itchy Play. Ako po ay may show, ang Padscast. Ito po ay isang podcast, pero may video din siya. So it's available on our Facebook page, The Padscast. It's also available on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, at kung saan nyo pa man napapanood o napapakinggan ang inyong mga paboritong podcast, nandun po ang Padscast. Ako po yan with Father Chris Lacer, SSP, and every now and then we have guests, like nag-episode na kami ni Romar dyan. Hanapin nyo na lang. Nandun na po yun. So yun, maraming salamat. So we'll see next time, no? Magkita-kita tayo 6 p.m., no? Tuwing 6 p.m. Nagsisimula na kami by 5:58. May parang countdown yan para social, no? And then 6 p.m. magsisimula na kami sa aming God Show with Pads and Romar. So this has been me, Mr. Romar Chuka, your Catholic comedian, na hindi lang naman nag-iisang Catholic comedian sa mundo, pero pwede na, no? And narito ang aking kasama, signing off. And I am Pads Albert Garong of the Society of St. Paul. Maraming salamat po ulit. See you on October 12. Takits! Bye!